my arms and hold you right where you belong. Till the day my love is true, this I promise you. Sumali po kami sa Hakot Challenge po kasi malaking tulong na po ito po sa amin sa pang-araw-araw po. Ang asawa ko po ay isang security guard lang po at ako naman po ay isang housewife nag-aalaga sa dalawa ko pong anak. Kamusta po yung kita nyo, sir, bilang security guard? Ito po ba ay sapat? Kasi kasyahan lang po kasi maliit lang eh. Kasi magsahod lang ako ng isang buwan sa 15K. Kasyahan lang po. Kasi maliit lang kasi. Mahirap po ma'am kasi asawa ko naman po yung nagtatrabaho. Pero kinakaya po namin sa araw-araw po. Paano mo siya tinutulungan? Ano lang po, nung nag-aalaga na lang po sa kanila po araw-araw po. Yun lang po yung magagawa ko po sa kanila po. Paano ba kayo nagkakilala ni sir at ano yung nagustuhan mo sa kanya? Magkatabi kasi kami ng pinagtatrabuhan po dati. Una ko po siyang nakita po, tingin ko po mabait. Nagustuhan ko sa kanya, ma'am, is kasi magkatabi kami. Tapos, nagustuhan ko sa kanya is malambing siya, saka mabait. Maganda din naman. Until now? Maganda pa rin. Sana magtagal pa tayo, walang iwanan. Mang, sana hanggang sa huli na to, dahil sa iyo, namayan mo lang ako kasi party ninyo yung one natin eh. Pagmamahala natin, kung wala yun, hindi tayo umabot ng ganito, ng 13 years. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Kami po ay 15 years na pong kasal at may 4 na anak. At ang trabaho naman po ng aking asawa na si Kalik ay isa pong construction worker. At ako naman po ay sa bahay, full housewife. Sumali po ako sa Hakot Challenge Valentine's Edition po ni Ma'am Maricel Tulfo, Senator Rafael Tulfo at Congresswoman Jocelyn Tulfo ay para po sa 4 naming mga anak at makatulong po ako sa aking asawa sa aming pang-araw-araw na gastusin. Napakahirap po. Sobrang hirap ng anak buhay. Lalong-lalo na kung isa ka ng construction worker, talagang hindi magkakasya yung sinasahod mo. Ang ginagawa ko po pagka ganon, ano po, may extra na lang po ako na pumasada ng bisikleta po. Or minsan nagtitinda po ako ng sa merkado, ng mga kakanin, palamig po. Kailangan po ako ng mga anak ko kasi maliliit pa. At gagawin ko para sa pamilya ko. Gagawin ko lahat para lang may taguyod kong mga anak ko. May ibigay ko kahit konti ang pangangailangan nila sa asawa ko. Kaya siyempre, kailangan din ng tiyaga. Kung ano yung meron, yun lang. Maraming salamat kasi tinanggap din yung pagkatao ko na tinanggap niya na kahit di siya nakapagtapos ng pag-aral, pinili pa rin na magsama kami. Parang sabihin natin, mamay, hindi naman sa parang may mas kaya ako tapos kaysa. Sa asawa ko, maraming salamat sa iyo sa lahat. Kahit ano man mangyari, laban lang tayo kahit mahirap ang buhay. Nandiyan ako para sa inyo sa mga anak natin. Maraming salamat sa iyo. Ako, basta nandiyan lang kayo, kahit basta kakayanin ko para sa inyo, para sa mga anak natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo, kahit maputi na ang buhok ko. 10 taon na po kami nagsasama at may 3 po kaming mga anak. Sumali po kami sa programa ni Ma'am Maricel Tulfo at ni Senator Rafi Tulfo at ni Congressman Jocelyn Tulfo kasi matagal na po namin gusto pong makasali sa Hakot Challenge at para po sa pamilya namin at sa mga lalong-lalo na sa mga anak namin. Ako po ay isang housewife lang. Ang asawa ko ay isang helper. Bale, tumutulong po ako sa kanya sa pamagitan ng pagsali sa Facebook promo po. So sir, nabanggit ni ma'am na ikaw ay isa pong helper. Yes, Gaano ma'am. ka na ba katagal na yun yung trabaho niyo po? 5 years, ma'am. Magkano ang kinikita niyo po? Noong una, 439 hanggang na 461. Ngayon, 489.
Mahirap ma'am kasi ma'am may trabaho panggabi kasi work ko, din may pag umaga may mga student pa, maghatid sundo pa ako sa mga estudyante ko kahit walang tulog. Paano po kayo nagkakilala ni Sir at ano ba yung nagustuhan mo sa kanya? Nagkakilala po kami sa TextMate lang, ma'am. Ayun, nagka-mabutihan, ma'am. Nalabat first sight ma'am. Ano mo, mahilig magbigay ng load. Tapos ayun, kilala, masayang kabanding. Wala lang, ma'am. Masaya ako kasi nakasali kami sa Bago Challenge ni Ma'am Maricel Tulfo. Kasi malaking tulong na po ito sa amin. Kasi nabaon po kami karon sa utang, ma'am, para magkaroon lang ng mga gamit. Itong panalo namin kay Ma'am Maricel Tulfo, malaking tulong talaga to sa amin at makakatulong din ako sa pamilya namin. Ano yung natutunan nyo in your relationship? Lumaban lang sa buhay ng patas, ma'am. Yun lang, ma'am, talaga. Tapos, hindi pala madaling mag-asawa ng maaga. Mahirap. Dapat talaga maging matured kasi hindi madali magbumuo ng pamilya. Alagaan mo anak natin na, bahala. Kahit ako na ang bahala sa pagkain, mga gastusin, ako na bahala. Basta alagaan mo lang sila. Maraming salamat sa pagiging good provider mo. Sana lumaban tayo hanggang dulo. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay na ang laging hawak, at hindi kanya, at hindi kanya. Isang dahilan po ng pagsali namin dito ay nagbabasakali lang po na baka mapili po ni Ma'am Maricel Tulfo at siswertein po kami. Kasi ma'am, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan namin ng dagdag pang araw-araw, ma'am. Kasi ma'am, hindi ko inakala na sa dami namin na isa kami sa napili at sinuwerte, ma'am. Ano bang pinagkakitaan nyo mag-asawa? At paano kayo nagtutulungan para mairaos nyo yung dalawang anak nyo? Ngayon, naghahanap pa po siya ng stable na trabaho, kaya nag-on-call driver na lang po muna siya. Marunong naman po siya mag-drive. Gaano po kahirap at kabigat sa inyo na sustentuhan, mag-provide para po dito sa family nyo? Sa akin na mahirap talaga, lalo na araw-araw kaming kumakain. Bilang isang ama, masakit. Dahil sa hirap ng buhay, ginakaya ko na lang. Naghahanap ako ng paraan kung paano ko sila mataguyod sa araw-araw na pangangailangan namin. Ano ba yung ginagawa niyo pong paraan para mataguyod sila bukod dun sa pagiging on-call driver? Nag-online checker ho ako, ma'am. Minsan nag-online stripper, yung nag-a-unload ng container van. Sa awa ng Diyos, nakakaya pa naman namin. Magkano po ba ang kinikita nyo, tansya nyo sa isang buwan sa pagiging on-call driver at sa iba nyo pang sidelines? Depende kasi yun pag maraming container, ma'am. Depende rin sa dami ng pasahero na makuha mo. Paano pag may times na walang-wala? Paano po ninyo nakakaya? Lumalapit sa mga kapatid ko. Kumbaga, pag nagkapira ako, babayaran ko. Minsan, hindi na nila ako sinisingil dahil alam nila yung sitwasyon namin. Masakit at mahirap para sa akin. Pero mas pina-priority ko po yung pag-aalaga ng mga anak ko kasi lalo na sa mga pangyayari ngayon, maraming mga bata na involved sa mga krimen. Kaya nag-sacrifice po ako na imbis magtrabaho, mag-aalaga na lang po muna ako. Sabi din naman po niya na kakayanin daw niya na mabigyan kami at matustusan. Gaano na po ba kayo katagal na nagsasama? 7 years kaming kasal pero nagsama kami mga almost 15 years na po. Tagal na din. So, Opo. paano po kayo nagkakilala at ano yung nagustuhan mo kay Sir? Nagkakilala kami dito sa lugar nila kasi yung auntie ko nandun lang malapit lang din dito. Dito ako nagbabakasyon. Nagkikita kami, ginagawa niya akong textmate, ganun. Doon nagsimula ang love story namin. mo? Mabait naman siya, ma'am. Lagi siyang pumupunta sa bahay ng tita ko. Ikaw Ganun. naman, Sir, ano ang rason at na-inlove ka dito kay Ma'am Lizelle? Siyempre, mabait, hindi is nabira at matulungin din sa mga kapatid niya. Madam. At 12 years gap po kasi kami, ma'am. Hindrance ba yun? Hindi naman po. Walang pinipiling edad po sa pagmamahal. So, sa 15 years niyong pagsasama, Sir, may times ba na dumating sa punto na meron kayong hinarap na napakabigat na problema at paano niyo ito nasolusyonan? doon sa nawalan ako ng trabaho, kasunod nun, nawalan kami ng bahay. Ang masakit lang, yun bang ang anak mo gusto mong balikan yung bahay?
Kaso hindi naman sa amin. At may time na nahuli siya ng kapitbahay namin na pinagsabihan daw yung anak ko na umuwi ka na sa inyo, hindi nyo naman to bahay. Kaya dumating ang panahon, yung nabayaran ako sa company namin, ginawa ko na lang na barong-barong dito sa mama ko para may matuluyan lang kami. Sa akin, ma'am, yung pinakamahirap sa akin, yung nagkasakit po yung isa kong anak. Na ospital po siya, walang-wala po kaming pera noon. Yung bibigyan ka ng reseta ng doktor, tapos wala kang pera na mailalabas kasi walang-wala talaga sa mga panahong iyon po, ma'am. Lumapit kami sa kung saan-saan. Sa awa ng Diyos, may mga tao naman na mababait talaga. Tinulungan din kami. Sana sa hirap ng buhay natin ngayon, sa awa ng Diyos, nakakaraos naman. At sana minsan intindihin mo rin yung ugali ko na minsan napakainit ng ulo ko. Siguro hindi maiwasan iisipin na bukas naman o bukas makalawa ang pinag-iisipan ko kung saan ako kukuha ng i-provide sa pamilya natin. At alam ko naman yun na sa gabay mo rin makakamit natin yun. Hindi. Kahit anumang pagsubok ang darating sa atin, hindi tayo maghihiwalay. Yan. At palagi lang tayong positive. Hindi natin aalisin ang pananampalataya natin sa Diyos. Dahil yun ang pinaka-importante sa lahat. Maraming salamat. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating, di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. At 10 years na po kami bukas sa pagsasama namin ng couples. At gusto namin makasali sa Hako Challenge po. Malaking tulong na po ito sa aming pamilya po at sa mga anak ko. Broken family po ako, ma'am. Nilulay po yung nanay at tatay ko, ma'am, nung maliit pa kami. Tapos, iniwan niya kami doon sa Zamboanga City po. Tapos, lagi po kami inano ng papa namin, ma'am. Pero sa awa ng Diyos, ma'am, ngayon, ang papa ko, nag-iba na po siya. Kasi nakita niya yung mga apo niya na lumalaki, na hindi daw siya nakasuporta sa amin simula nung nakapunta namin ng Cagayan de Oro City po, hindi na siya nakasuporta sa amin. Kaya doon nakilala ko po yung asawa ko na walang bisyo. Hindi ako kayang anuin, ma'am, na anong nagawa ng tatay ko sa mama ko, hindi niya nagawa sa akin po. Sarap ng pagkaramdam na mag-asawa ng ganito, ma'am. Mabait at maaruga sa mga anak, ma'am. Ano yung pinagkakitaan yung mag-asawa at paano kayo nagtutulungan para mairaos yung tatlo niyong anak? Pagbabudget lang po ng pera, ma'am, kapag naibigay sa akin, mambili lahat ng kung anong kailangan po sa bahay. Ano ba ang trabaho mo, sir? Library lang, ma'am, sa glass. Magkano ang kinikita mo sa araw-araw? 300 lang. Ito bang 300 ay sapat para Hindi po, ma'am. paano nyo nakakaya yon? Budgeting lang muna, ma'am. Ikaw naman, ma'am, ano yung pinagkakakitaan mo? Minsan po, ma'am, kung may magpalalabandera po, kunin ko na lang po, ma'am, para may maibalon lang po yung mga anak ko, ma'am. Kumaga hindi regular yon. Hindi Hindi, po. Ano ba yung sikreto para sa matibay na relasyon? Ano, ma'am, ang pagtiwala sa Sa amin dalawa, ma'am. po. At Sipag at syaga lang, ma'am. tiyaga lang, ma'am. Ang mensahe ko sa iyo, ipagpatuloy mo ang kabait na asawa at sana hindi ka magbago. Mahal na mahal kita. Ako din sa iyo, ma. Papatuloy mo ng pag-alaga ng anak mo para mabuti tayong pamilya. Yun lang po. We'll be broken apart, you gave your love away. I'm thankful every day for the gift. Sumali po ako dito sa Hako Challenge para po isa na po yung kabuhayan namin. Tapos kasi manghirap po talaga dito sa amin. Lalo-lalo na sa pagmamasada po ng baw-baw niya. Talaga matumal talaga. Nag-comment po ako sa Hako Challenge po para may pangnagdag po kaming kita para sa tindahan namin. Makapagsimula po ulit. Gaano na po ba kayo katagal na nagsasama ni tatay? Nag-live-in po kami 9 years po. Minsan, nang walang makain. Pero sabi ko sa kanya, laban lang, kaya natin to. Bilang padre de pamilya,
ano ba yung pinagkakitaan yung mag-asawa at paano nyo natutulungan yung isa't isa para po mairaos yung 4 nyong anak? Ang pagdadrive ng pagkamarsada ng baobao or tricab, kahit kunti ang kita, at least may mahatid po ako sa pamilya ko po. May 600, 500, kaso pag biyahe ko po ng gabi, may kikita naman po ako ng 200. So, nakasid po kami. So ma'am, ikaw naman po, ano po yung pinagkakaabalahan nyo habang si Sir ay naghahanap buhay sa kanyang pagta-tricycle? Dito lang po sa bahay, ma'am, nag-aalaga ng bata. Ano pong masasabi nyo na yun nga, parang wala kayong magawa sa ngayon, lalo na nahaharap kayo sa gastusin, laging si Sir yung sa financial responsibility? Mahirap talaga, ma'am, yung daily na bibigyan niya sa akin, mahirap po pagkakasyahin kasi yung 2 ko pong anak nag-aaral, yung isa, yung eldest namin, napakagasto kasi sumasali yan ngayon ng athlete, amin yung lahat yung gastos. Yun nga, pinagkakasya na lang namin kahit maliit lang yung kita. Matanong lang po natin, ilang taon na po ba kayo? 33 po. Kayo, Sir? 54. So, mapapansin natin na medyo malayo yung age gap ninyo. Anong masasabi nyo doon? Wala naman po kasi ages doesn't matter. Ang importante po, responsable po sa amin. Hindi na po kami pinabayaan. Yun lang po. Mabait naman po siya. O ikaw naman, Sir, ano ba yung rason kung bakit nabighani ka kay Ma'am Angelica? Siguro, dito siguro. Maganda! Maganda. Ikaw naman, gwapo ba si tatay? Siyempre naman po. Ayun, oo. Bukod dun sa mabait siya, may asim pa si tatay, no? Meron pa. Paano kayo nag-a-adjust sa bawat isa? Kasi syempre, ikaw yung mas bata, so hindi kayo pares ng level ng maturity. Pag may misunderstand lang po, wag mo na nang magsalita. Yun na lang, magpapalamig. Tapos, pag okay na, mag-usap ng masinsinan para okay yung lahat. Para okay na yung pagkagabi, tulog na walang masakit sa loob na may nakit bitaw sa pa-partner mo po, ma'am. Ikaw naman, Sir, bilang lalaki, paano mo na ha-handle yung relationship nyo? Especially, malaki yung bata ni ma'am sa'yo. Adjust para walang masakitan sa bawat isa. Doon sa labas na lang po ako magpasada na lang po ako para wala nang masasabi. Pag uwi, ibinigay ko pa rin sa kanya ang kinikita ko. Tapos, tulog. Kahit anong mangyari, walang iwanan. Kasabihan natin yun, di ba? Na till death do us part. Kahit anong pinagdaanan natin, laban lang sa buhay. Laban lang para sa mga anak natin. So hello, mula po dito sa Cagayan de Oro. So maayong hapon po sa ating lahat. And syempre, nakarating na po ang Hako Challenge dito sa Cagayan de Oro. At sa atin ni Senator Raffy Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. At syempre, gusto ko pong pasalamatan dahil napaka-special ng episode na ito. Kasama ko po ang aking kapatid na si Congressman Ralph Tulfo. Ayan. Sakto-sakto, nandito kami sa hometown ng aking minamahal na asawa dito sa Cagayan de Oro. Kaya maraming salamat of course kay Atchi dahil napili din niya yung Cagayan de Oro. Ayan. And of course, good luck sa ating mga contestants. Yes! So, kilalanin na po natin ang contestants ng Hako Challenge Valentine's Day Edition dito po sa Cagayan de Oro. So, let's go!
So, kaya po ako nandito kasi syempre minimake sure ko na kompleto ang Valentine's date nyo. Kasi kabilin-bilin na ni Senator Raffy Tulfo at ni Congresswoman na dapat kompleto ang package.